Matthew chapter 9 verse 9. Sabi dito, amen, babasahin ko tapos tayo manalangin. Sabi sa Matthew chapter 9 verse 9, as Jesus passed on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax office, and he said to him, "Follow me." So he arose and followed him. Now it happened, as Jesus sat at the table in the house, that behold, many tax collectors and sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" When Jesus heard that, he said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinners to repentance." Ay manalangin. Magsitay tayong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Purihin ka sa aking kalagitnaan. Salamat po, Panginoon God, for giving us this privilege. Be called, O God, and serve you in the name of Jesus our Lord. Salamat po, Diyos, sa pagkakataong ito na kaming matipon, Panginoon, ngayong umaga. Wala kaming karapatan. We are not worthy of this matter, O God. But this is your grace, O Lord God. You are faithful, God. You are good, God. Salamat po sa mga bagay na ito na yung pinararanas sa amin. Hindi lamang tamasahin namin, kundi aming maibahagi sa iba ang bawat bagay na ituturo mo sa amin, lalo na ngayong umaga. Impart us your knowledge, your wisdom, your understanding, God, and your Holy Spirit. Ikaw, Diyos, ang mataas sa aming kalagitnaan. Ikaw din ang magdala at magdagdag pa ng maraming mga alagad, babae at lalaki mo, Diyos. Palayain mo sila sa iga ng kahinaan, sakit o katamaran, Panginoon. Lagyan sila ng espiritu na excited, God, na lagi nag-i-expect sa iyo, Panginoon. Lord, abutin mo, touch every heart of your children and disciples this morning. Tumaasa ko, Panginoon God, sa revival, breakthrough, na ilalagay mo sa kanilang puso na hahamon, ang kanilang espiritu at ang kanilang pananampalataya ay nakikilos mula sa iyo, Panginoon. Dagdagan mo sila, paramihin mo, Diyos, at pagbungahin lubos sa pangalan ni Jesus. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Sa tapos na ang conference, pero lagi tayong hinahamon. Kagaya na yung umaga, si Mateo ay hinamon ng ating Panginoon. Hindi kalapi, pero nahahamon din si kalapi. Amen. Hallelujah. At ako'y maasa na ngayong umaga ang bawat isa ay nahahamon mula sa Panginoon. Amen. At ipag-usapan is rising to the call. At nakita natin dito, isang napakagandang opisina, isang napakagandang trabaho, at makapangyarihan sapagkat siya ay reporting sa mga, di lamang sa mga pinuno ng sinagoga, kundi reporting siya sa gobyernong Romano. Ibig sabihin, mga mananakop. Subalit kahit meron siyang magandang trabaho, magandang opisina, makapangyarihang posisyon, amen, nang narinig ni Mateo ang kanyang master, ang kanyang Panginoon, amen, ay agad na tumugon ang lalaki nito. Mga kapatid sa Panginoon, isa itong bagay na pwede natin panangnan. Una ay ang panawagan, the call. Salamat sa ating mga leader para sa mga usapin ito. Amen. Natututunan natin na hindi tayo magsiupo lamang, dahil hindi tayo tagapagbutas ng upuan. Tayo ay iniimbitahan ng Panginoon. At hindi rin tayo puro panalangin, kundi tayo pinapakilos. Kaya ngayong umaga, pwede ka bang kilusin pa? O gusto mo na lamang maupo?
Dahil may panawagan ng Diyos. Ang kwento ng tao, may sarili tayong plano. Pero ang kalooban ng Diyos ay may mabuting plano. Ulitin ko, ang kwento ng tao, may sariling plano. Bawat isa sa inyo, may mga gusto. Pero mas maganda ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Ang mga Romano noon, mga kapatid, ay may kakayanang magbigay sa mga tao, partikular sa mga Hudyo na kanilang nasasakupan, sapagkat sila ang mananakop sa panahong iyon. At pwede silang pagyamanin ng gobyernong Romano, sapagkat sila nga ang nanakop sa kanila. Pwede silang mamuhay ng mayaman, marangya, pwede silang mamuhay, amen, ng may kasaganahan ayon sa material na bagay. Pwede pang palakihan, brother David. At napakaganda ng ating natutunan, matututunan ngayong umaga nito, kung paano ang Panginoong Hesus, amen, o ang Diyos ay tumatawag sa pamamagitan ng Panginoong Hesus sa katauhan ni Mateo. Verse 9, makikibasa. Brother Jerison. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin, tumayo ka." Nang si Mateo at sumunod sa kanya. So, pansinin natin dito, no? Yung paggamit ng salitang call, tinawag, mga kapatid, sa Panginoon. Na nandun yung pagtawag ng Panginoong Hesus, amen, sumunod ka sa akin. Marami ang tinatawag, mga kapatid, tandaan natin ito. Subalit kung bakit ka konti ang hinihirang ay dahil sa ating lack of response. Pag-uusapan natin dun sa pangalawa, pero hindi pa tayo papasok doon. Sapagkat ang titignan natin dito is the great invitation to a purpose. Ang malaking imbitasyon, amen, para sa isang layunin. Layunin, mga kapatid, sa Panginoon. Hindi lang ikaw ay alisin sa dati mong kalalagayan. Pangalawa ay ipakita ang mas magandang magagawa ng Diyos, kundi magampanan mo ang pinagagawa din ng Diyos. Ay may pinagagawa ang Diyos. Amen. Kaya salamat sa mga lalaki at babae na tumutugon in a very short time. Isang linggo lamang ay hindi sila nagdalawang isip. Amen. Yung aking mga kinausap. Yung isa doon ay makapangyarihan ang ginagamit. Amen. Marami ng mga tao ang nililigtas ng Panginoon. Pero sila ay walang pagkatubili na tumugon sa kalooban ng Diyos. Pagkat alam nilang may gagawin pang malaki ang Panginoon. Hindi natin nakikita, may nakikita si Jesus sa atin. Ulitin ko, ang hindi natin nakikita, may nakikita si Jesus sa atin. Jesus sees potential in you, but you cannot see your potential. You only see your potential in some certain ways that you know you can do it because you are comforted in such a thing. Sa bagay na yan, ikaw ay nadadalian dahil alam mong kaya mo yan. At yan ang gusto mong gawin. Hindi ka dyan na-challenge. Counting challenge lang yan. Uupo ka lang, alam mo na ang sistema niyan, pinag-aralan mo yan. Pero yung iwanan mo yan at kunin ang isang bagay na wala kang alam-alam o hindi mo alam kung anong mangyayari dahil ang Diyos mo hindi mo nakikita, pero ikaw ay kinikilos niya, ito ang nakakatakot. And some sasabihin nila, yes, pero kulang ang kanilang pagsunod. Mga kapatid, kailangan natin, hallelujah, humingi ng karunungan sa Diyos. Si Mateo ay hindi naghahanap ng panibagong trabaho dito. He is not the man seeking for another job and he want to quit his previous job. Hindi siya yung lalaking yun. Yung papasok tapos nakita niya ang kanyang trabaho na parang nakakasawa ito, parang ayaw ko nito, parang maghahanap ako ng bagong trabaho. Hindi siya itong lalaking ito. Siya isang lalaking nagtatrabaho, committed sa kanyang trabaho, mahal niya ang kanyang ginagawa.
Meron siyang great office, meron siyang great position, meron siyang great boss. And that is the Romans. Pero mga kapatid, hindi ito ang kanyang iniisip. Amen. May magagawa pa akong mga dakilang bagay sa buhay ko, sa trabaho kong ito. Kundi nung araw na narinig niya ang tinig ng kanyang Panginoon, iniwan niya ang mga bagay na ito. Pwede mo bang iwan ang mga bagay na meron ka para sabihin sa iyo ng Diyos, sumunod ka sa akin? Para itanong sa iyong puso, ano kaya ang magagawa ko pa sa kaharian ng Diyos? Gusto kong sabihin, mga kaibigan, mga alagad, mga kapatid, mga anak sa pananampalataya, ang buhay mo ay higit pa sa pera. Ang buhay mo ay higit pa sa trabaho. Ang buhay mo ay higit pa sa iyong karir, sa iyong tinapos, sa iyong hilig, sa iyong laro, sa iyong pinagkakalimangan. Ang buhay mo ay may dahilan at ang dahilan ito ay walang hanggan. Walang hanggang dahilan because ang Creator mo ay walang hanggan. Maybe you are like me. I wanted to have cars. Kaya natumakbo ang daga sa puso ko noon nung sabihan sa akin ng dating pastor sa Candelaria, kailangan ng manggagawa. Wala pang 2 linggo na wala na ako sa church, hindi na ako nag-uwi ng Candelaria. Dahil alam mo na ang mangyayari. Hahamunin kami, gagamitin kami, paayuin kami, mangangaral ako, hindi na ako makakalabas sa ministry. Nakakahiya sa mga taong nag-i-expect na ako ay lalago sa karir na aking tinutuko. Yan ang iniisip ko lang. Maaaring iniisip mo ngayon. Pero mga kapatid, ang gusto ng Diyos sa iyo ay higit sa iniisip mo. Higit ang gusto ng Panginoon sa ginugusto mo. Higit din ang ipagagawa ng Diyos sa iiwan mo, kapatid sa Panginoon. Nangarap ako, lakit tumira sa 3 palapag na bahay. Ngayon, nakatira ako sa 3 palapag na bahay. Mga kapatid sa mga, that's it po, because of Jesus Christ. Amen? Ang mga bagay na dapat nating tingnan, mga kapatid, ay kung para kanino ka nabubuhay. And the second part is, what is the end of your life? First part, para kanino ka nabubuhay. The second part, what is the end of your life? Pwede iniisip mo ngayon, pinaglilingkuran mo ng Diyos. Pero may pinagagawa ang Diyos ng higit sa iyo, hindi mo makamit dahil may iba kang gusto. May iba kang gusto. And then one time, you will see yourself, it is over, it is finished. Yung Christ-likeness mo ay regret. Diba sabi ng Panginoon, it is finished. Pero dahil ayaw mong sumunod, pagdating ng isang araw, yung Christ-likeness mo ay hindi nakapako sa krus. Regret. 60 years old ka na, 70 years old ka na, 80, naghihingalo ka na, nasa deathbed. Dapat pala, naglingkod na lang ako sa Panginoon. Kaya lang, tapos na. Bigla mo sasabihin, it is finished. Finished na ako. Wala na akong magagawa, mahina na eh. Yung Christ-likeness mo ay regret. Amen. Hindi greatness. Hindi nakakilos ang Panginoon sa iyo sa pinakamaganda niyang plano dahil ayaw mong pagbigyan ng Diyos. Wala ka nang magandang magawa. That time. Nasa deathbed ka o ikaw may sakit. Tandaan niyo, ang tumatawag sa atin is Sovereign God. Ang tumatawag sa atin ay Almighty God. Ang tumatawag sa atin ay Creator, Lord, Master of all. He is not just Savior, He is Master. Ang tumatawag sa iyo ay ang Diyos na kayang magkatawang tao. Kung ang ibang relihiyon, ang Diyos nila hindi pwedeng magkatawang tao, limited ang Diyos nila, ang Diyos natin is limitless. He can walk, amen, over the water. He can walk as a man, amen. He goes to heaven, and He will return again. He rose from the dead. He died on the cross.
Ang tumatawag sa iyo ay walang programa, kundi may kalooban. Hindi programa ang pinagagawa ng Diyos sa iyo. Nagagawin mo lang ang pinagagawa niya ng ganun lang pero walang puso. Kundi gawin mo ang pinagagawa niya na may pagmamahal. Si Pablo, mga kapatid, nung tawagin ng Panginoon, binanggit niya ang salitang, I am apostle by the will of God. Ako ay apostol sa kalooban ng Diyos. So, pwede bang ang kalooban ng Diyos ay maghimok sa iyo? Hindi yung posisyon. Ako ay apostol, ako ay pastor, ay ako ay ginagamit ng Diyos. Hindi. Ang binigyan din doon ng lingkod ng Diyos ay the will of God. Ang tanong ko ba, yung kalooban ba ng Diyos ang nangyayari sa iyo ngayon? Dahil pwede natin itong pigilan, pwede natin itong hadlangan dahil sa marami mong opsyon sa buhay. Dami mong opsyon, ang dami pang gustong gawin, ang dami pang gustong makamit, ang dami pang gustong patunayan, ang dami pang gustong makita, mapuntahan. Pero mga kapatid sa Panginoon, sa isang iglap lamang pwede ang kunin ng Diyos. Pwede rin niyang maranasan mo kung maglilingkod ka sa Diyos. Amen ba mga kapatid? Yung dating kinasuhan ng kanyang asawa, amen, sino ako para makapangaral sa ibang church? Hindi ko nga pangarap na magpasto. Amen? Yung ibang pastor natin, patutuo nila, gusto nilang mag-abroad. Pero ngayon, nakailang beses silang nag-flight sa ibang bansa para bumisita sa mga churches na itinayo ng Diyos gamit ang buhay nila. Hindi nila hinanap yung sila lamang, sana makasakay ako ng aeroplano, makapunta ako ng ibang bansa. Ano naman yun? Wala namang kasaysayan yun. Pero dito mga kapatid, tingnan natin yung pangalawa, yung response. The response is the act of call. O the act on the call. Sorry, the act on the call. Ang pagkilos mo sa panawagan. Ang una mga kapatid, ang panawagan ay pagtalikod. Amen? Una, sa iyong mga tinatangkilik. Basahin natin, verse 9. Verse 9 ba ito? Sige. Si Brother Lando, pagsuyo. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. So, iniwan ni Mateo yung tanggapan ng buwis. Isang magandang opisina, isang magandang posisyon, isang magandang boss. Magandang kumpanya ito kasi Roman Empire, mga kapatid sa Panginoon. Hindi magandang boss yung mga Hudyo nun. Kasi alitin sila nun eh. Sila sasakop ng mga Romano. Pero dito, iniwan ni Mateo ang kanyang opisina. Hindi naging kabigatan kay Mateo ang kanyang tinatangkilik. At ang tinatangkilik, mga kapatid, pwede itong magdala ng pandaraya, ng kasakiman, o ng pang-aabuso. Diyan mo na lamang gusto, kaya ayaw mo nang tumugon dahil ayaw mong naabala ka dyan sa ginagawa mo. Gusto mo na lang yumaman dyan, pwede ka dyan gamitin ng kaaway na mandaya ka sa bagay na yan. Dayahin mo oras mo, hindi mo ibigay sa Diyos. So, sino ang nagpapakilos sa iyo ngayon? Ngayong umaga? Sino ang humahamon sa iyo? Sino ang tumatawag sa iyo ngayong umaga para gawin? Amen. Ang isang bagay na pinagagawa sa iyo. Ano ang naririnig mong tinig? Ito ba ay nagpuudyok sa iyo para alisin mo ang pagiging makasarili, abuso, o yung luma mong pagkatao, anuman ang meron dyan, kilala ka ng Diyos?
Lahat ba ng meron dyan sa kalooban mo ay pwedeng lagyan ng Panginoon ng panibago na kalooban? Salitang kailangan kong magbago. I need to change. Kailangan nating magbago sa ating lumang plano. Dahil ang panawagan ng Diyos ay hindi plano para lamang ikaw ay magkamal ng salapi. Ikaw ay lumago sa iyong karir, mga kapatid sa Panginoon. Ikaw ay mag-ubos ng iyong panahon sa iyong gusto, kundi sumunod ka sa ating Panginoong Kristo. Basahin ulit natin, verse 9. Si Ken. Hello. Matthew chapter 9 verse 9. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Tumayo si Mateo at sumunod sa kanya. So, ang panawagan ay pagtugon sa tumatawag. Hindi ito pagbibigay lang ng attendance po. Kasama niyo ako dyan. Ayan naman kung kasama ka dyan. Ginagawa mo ba yung kalooban ng Diyos sa sinasamahan mo? Nandudong ka ba para ikay makilos ng Diyos na tagapagdala ng mabuting balita, ng kapangyarihan, ng panalangin, ng pagpapalayos ng demonyo, amen, ng mga, hallelujah, mga bagay na tanda mula sa Panginoon. Dahil ang buhay mo ay nabibigyan ng direksyon ng Diyos. Ang interes mo ay napupunta sa Panginoon. Ang focus mo ay nakatitig sa Kanya. Ang naririnig mo ay ang boses niya. Kaya may takot ka sa Kanya. Dahil ang panawagan ay hindi posisyon. Ito ay gawain. Amen ba mga kapatid? May mga tao na natatakot kapag posisyon ang iisipin. Pero may lakas ng loob para tanggapin ang nakakatakot na gawain. Amen ba mga kapatid? Amen. Sino si Mike? Sino si Celine? Mga tao hindi naghahangad ng title, pero walang takot sa gawain. Bakit? Nakita nila na yung pastor nila. Kahit ipis, kamay lamang pinupukpok. Kahit pinapalayas ng mga tao, naglilingkod. Kahit ang tingin sa kanya hindi nag-aral, kinakausap kahit mataas na tao. Nakita to nung alagad. Sa loob lang ng isang linggo, hindi siya nalito. Sige po, tutugon kami. Minsan ang ating tinapos, ating nakamit, ang sobra nating pagkaalam sa mga bagay natin dapat malaman ay humahadlang sa ating pagtugon. Dahil ang dami mong nalalaman. Pero yung gustong masangkapan, may yung pananampalataya ang ginagamit. Ito yung susi, yung faith, na alam mong hindi ka pababayaan. Amen ba mga kapatid? Amen. So, kailangan nating isipin na ang panawagan, mga kapatid, ay merong panahon. So, tingnan natin, calling is a turning away from. Pangalawa, calling is a turning to. Pangatlo, calling has a time frame. Okay, unahan na kita. Hindi ito sa time frame mo. Ito yung time frame ng Diyos. Hindi, Lord, paglilingkuran kita pagdating ng ganitong panahon. No. Basahin natin. Brother James, basahin mo verse 9. At pagdaraan doon ni Jesus ay nakita niya ang isang tao na kung tawagin Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis at sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin."
at siya'y nagtindig at sumunod sa Kanya. Siya'y nagtindig at sumunod sa Kanya. Walang delay. So nakikita natin dito, pinapakita ng Panginoon, kapag tumawag ang Diyos, wala tayong karapatan na pigilan ito. So kapag pinipigilan mo ito, ibig sabihin, disobedient ka. Ang tagal ng iyong pagtugon ay lalong hirap ng iyong pagsunod. Kaya ka mahihirap ang sumunod dahil tinatatagal mo ang pagtugon. Ulitin ko, titigas ang puso mo sa pagsunod dahil sa pag-antala ng iyong pagtugon sa panawagan ng Diyos. Matthew chapter 4 verse 22. Sister Mary. Matthew chapter 4 verse 22. Chapter 4 verse 29. Matthew chapter 4 verse 22, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ayun, agad na iniwan ang kanilang bangka at ang kanilang ama. So, yung karir at yung pamilya at sumunod sa Panginoon. Karir at pamilya, sumunod sa Panginoon. Ulitin ko, karir at pamilya, sumunod sa Panginoon. Alam naman natin, sabi ng Panginoon, hindi makapag-iwan ng mga bagay nito, hindi ka dapat sa Panginoon. Amen? Kaya may mga tao sa church, they follow Christ, but God knows they are not bringing delight to the will of God. Hindi sila nakapagdadala ng kaluguran sa kalooban ng Diyos. Why? Alam kasi ng Diyos, meron silang bagay na di maiwan. But you are there. You are there. Kasi kagaya ng tatlo, yung dalawa doon, gustong sumunod. Isa lang yung tinatawag. Yung nasa gitna. Yung dalawa, winarningan. Lahat sila nandun. Kasunod sila ng Panginoon. Kaya meron sumusunod, pero alam ng Diyos, inaayaan lang na, sumunod ka. Baka sakaling magbago ang plano mo. Hindi na sabi, huwag ka sumunod. Pero sinabihan ng Panginoon, o hindi ka dapat. Sinabihan lang niya, hindi ka dapat. Niya sinabi, kaya sumunod, umuwi ka na sa inyo. Hindi natin gano'n. Pinasunod niya pa rin, baka sakaling magbago ang isip. Pero tatandaan natin, may time frame. Sabi ko nga kanina, baka ang Christ-likeness mo maging old age na, regret na. Huwag mong hintayin yun. Saka ka nagsasabing, it is finished, I am finished. Tapos na ako, hindi na makakapaglingkod. So sa halip na yung it is finished mo, may nagagawa ka ng kabataan ka. Tunay kang kagaya ni Kristo. Pero hinintay mo pang tumanda ka, wala ka nang magawa. Ang panawagan ng Panginoon ay isang lugar na kung saan ang Diyos ang may desisyon. Siya ang magde-decide, hindi ikaw. Hintayin mo yung tinig niya. Hingiin mo yung tinig niya, pero huwag mong ibablock yung kagustuhan niya. Ano ba mga kapatid? Kaya sabi nga sa inyo, mag-pray kayo. Binigyan mo kayo ng mga bayan, binigyan mo kayo ng probinsya, ng mga bansa na dapat natin ipanalangin. At baka sakaling dumating sa iyo ang tinig ng Diyos na ikaw yun. Pero hindi darating kapag hindi ka nagnanasa. Kahit nagsasalita ang Panginoon, hindi mo yun maiintindihan. Merong maraan at mahinang tinig, 3 beses nagsalita, pero hindi naintindihan ni Elias. Kaya siya ay kinuha na, tapos ka na niya. You are finished. Kasi hindi ka na nakakarinig. Bagamat nakikinig ka, may nakikinig na di nakakarinig ang puso. May nakakarinig na di nakakarinig ang puso. Mga kapatid, dahil nga ayaw nating sundin ang gusto ng Panginoon. Kaya kahit naririnig mo na, hindi mo maunawaan na ikaw yun. Alam kasi ng Diyos eh. Alam ng Diyos. Hindi ka niya pipilitin, nasisigaw pa siya, Hoy! Kanina pa ako nagsasalita! Ang gagawin ng Panginoon ay mahina. Maraming tinig.
payapa. Mga kapatid sa Panginoon. Magkano ito? Hindi siya sumigaw kay Mateo. Tinawag niya lang si Mateo. Sumunod ka sa akin. Amen. Amen ba mga kapatid? Amen. Sayin natin, Matthew chapter 9, verse 10. Ulit natin. Ulitin ko, ang calling places what we have at Jesus' disposal. Amen? Pwedeng nasa bahay ka, dumating ang tinig ng Diyos sa'yo. O nasa bahay ka ng Diyos, dito ka naman sa church. O nasa opisina ka, biglang dumating ang tinig ng Diyos, parang si Mateo. O, tama na yan. Ano ba yung ginagawa mo? Amen? Kundi kaya ikaw ay may tinatanggap na mga pagpapala, biglang dumating ang tinig ng Diyos sa'yo. Pero may nangyaring ganun, ang tawag ng Diyos ay ano eh. Ikaw nahangal. Kukunin ko sa iyo ang kaluluwa mo ngayong gabi. Sa time na dumating yung pagpapala sa kanya at napakalaki, ay review ang dumating mula sa Panginoon. Kanino mo iiwan ang iyong kayamanan? Basahin natin yung verse 10. Sister Hannah, basahin mo nga. Verse 10. Ayan o, nasa screen. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkakasalong kumain. Ayun, magkakasalong kumain. Kapag dumating ang Panginoon, nasaan ka man, gagawa siya ng malaking kapamaraanan. Gagawa siya ng dakilang bagay. Amen? Hindi dumating ang maraming tax collector, hindi dumating ang maraming makasalanan dahil taga roon yung naging kita sa kanya, si Mateo. Mga kapatid. Ay, maganda si Mateo. Kainan daw! Hindi. Kapag si Jesus ang inimbitahan mo, magdadala siya ng maraming tao. Amen? Lord, maglilingkod ako. Kung saan ka dalay ng Diyos, magdadala ang Diyos ng maraming makasalanang ililigtas ng Panginoon. Ng maraming mga kagaya mo na babaguhin ng Diyos. Amen? Siya ang gagawa. Kung nasaan ka. Eh kapag ang iniisip mo, ikaw ang gagawa, mauubos yung tao. Makikita mo nung una, dahil sinubo ka, sumunod ka sa iyong pastor, alam mo may pinagagawa ang Diyos. Pero along the way, kapag ang iniisip mo, ikaw lang gumagawa, maisip mo, makikita yung mga taong tinting nawawala. Kasi hindi na si Jesus ang makapagtipon, ikaw na ang gustong magtipon. Ikaw na yung gusto mong gumawa. May isang araw, mapapagod ka na. Ititigil mo na yung gagawin mo. Kailangan ng Panginoong Jesus ang kumilos, pakilusin mo. Dahil siya rin ang tumawag sa iyo. Umasa ka kapag siya nagsalita at tumugon ka sa Kanya, siya ang bahala. Panginoon, gawain mo ito. Huwag mo itong pabayaan. Lord, ikaw ang tumawag, ikaw po ang magdadagdag. Lord, ikaw po ang nagtatayo nito. Ingatan mo kung gawain mo, Panginoon. Kilusin mo kami, pero ikaw po Diyos ang mag-iingat ng lahat. Amen ba mga kapatid? Tingnan natin yung impact. Panghuli, the impact. Pwede mong maabot ang tao ng personal. Amen? You can reach people personally. Basahin natin na Brother Daniel, verse 13. Master Gia. Nabasa ng verse 13. Tapos sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, si Sister Nieves. Amen. Dalawang text na tayo. Matthew 9, verse 13, Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat narito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Tanggapin mo lamang na ikaw ay walang pribilehiyo dahil ikaw ay nagkasala. Tutugon ka sa panawagan ng Diyos.
Kaya nga yung alam niya, maraming pinatawad sa kanya, maraming binabalik sa Panginoon. Hindi yung 50, kundi yung 500. If you accept you are a sinner, you will respond to the calling because it has an impact in your life. Sino ako para tawagin? Pero pag feeling mo, kunti lang ang kasalanan mo, pati paglilingkod mo, napakagaan, napakalamig. Kasi alam mo, sa isip mo, kunti lang naman ang kasalanan. Hindi naman ako kagaya ng pastor. Hindi naman kami kagaya ng nilakaran. Pero kapag ka naunawaan mo, hindi ko tinawag. Amen? Sabi na mo, I did not come to call the righteous. Ay tinatawag ka. So, ibig sabihin pala, Lord, ako pala ay tunay na makasalanan talaga. Napakarami kong ginawang kasalanan mo sa Lord. Sige, ako na po ito. Sige na po, tuturuan. Kasi ang dami ng ginawang sama ng loob sa'yo. Amen? Kaya sa'yo tumatawag ng kagaya mo para yung mga kagaya mo ay makabalik na makapagsisi ng kasalanan. Amen ba mga kapatid? Jesus calling the sinners just like you. Kaya kapag ang tingin mo sa iyong sarili, you are righteous enough, walang madadala ang Panginoon na sinner sa buhay mo. Because you are righteous. He will not bring righteous people to your life. If you accept that you are sinners, not down to earth, but down to hell, doon ka kinaon ng Diyos sa impyerno. Pati yung mga taong patungo ng impyerno, dadalahin pabalik ng Diyos sa buhay. Ibabalik ng Diyos, dadalahin ng Diyos, titipunin ng Diyos kagaya mo. Amen? At ito ay mangyayari sa pamamagitan mo sa pagpapatutuo, sa pagbabalita ng mabuting balita o evangelismo, sa paglabas. Pag hindi ito nangyayari, walang mangyayari. Amen ba mga kapatid? Pag hindi mo yung ginagawa, walang maliligtas. Ang buhay nila ay hindi magbabago at ang buhay mo din ay hindi makakaranas ng angat kalikasan gawa. Amen ba mga kapatid? Pwede mong puntahan yung mga nagsusugal. Pwede mong puntahan. Pwede mong puntahan yung mga tao, kita mong gumagawa na mismo ng kasalanan para sila ay yung makausap. Magpatutuo ka sa kanila. Amen. Sabi ni Brother Lando, tumigil yung mga kausap namin nung sinabi ko, o sige, babalik na lang kami bukas. Dahil hindi nyo inuuna ang salita ng Diyos. Tumigil sila. Nang pagpupusong, inipon yung barahan at nakinig. Yung 3 kaluluwa ay naging marami. Amen. Nagdagdagan pa ng 5. At may dumating pang isang may kulang. At sila tumanggap sa Panginoon. So mamaya babalikan sila ni Brother Jameson hapon, 4:30 sa pusawan mo. So kailangan natin abutin ang mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng halimbawa. Pagbibigay mo ng halimbawa. Kaya kung hindi mo alam kung saan ka binago ng Diyos, ano talaga ang problema mo, baka may bibigay na halimbawa. Eh kung tingin mo sa iyo ay konting-konti lang kasalanan, ikaw ay nakapagsinungaling lang, totoo ba talaga na isa lang kasalanan mo? Eh si Matthew, yung tawagin ng Panginoon, professional. Pero si Matthew, hindi siya nagtaas ng kanyang sarili. Hindi niya rin inisip ang kanyang sarili. Nagtapos ako, sinunod ko ang magulang ko. Yung pangarap ng magulang ko na magtapos ako, ginawa ko. Hindi ako nagpasawi sa magulang ko. Hindi ako nagdala ng sama ng loob sa aking mga magulang, sa aking nanay at tatay. Breadwinner ako sa amin. Tumutulong ako sa aking pamilya. Malaking tinatax ko sa gobyerno.
Ang totoo, tax collector na ako. Tinitingnan ako ng mga tao. Magandang posisyon ko. Isa akong magandang halimbawa sa komunidad. Dahil hindi ako tambay. Hindi pumasok sa isip ko yung mga bagay na yun. Ako. Hindi ka dumating para tawagin ang matuwid. Hindi ako matuwid. Amen. Nandiyan na ako. So, kailangan makita ng mga tao ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Sabi ko nga sa mga kausap ko kahapon, hindi lamang po yung inyong hinahawak ang pera ang gusto ng Diyos na maranasan nyo, hindi makaahon kayo sa hirap. Bigyan kayo ng trabaho, bigyan kayo ng negosyo, bigyan kayo ng kaalaman, karunungan kung paano yan makakamit. Sunipag kayo. Hindi tayo maging ganito dahil ganyan din ako dati, magsusugal. Pero inayos ng Diyos ang isipan. Pero kailangan nyo pong makinig muna sa katotohanan para magbago ang inyong isip, magbago ang inyong puso. Meron kayong pangahawakan na dapat lakaran sa kalooban ng Diyos. So i-encourage mo sila na paniwalaan ang mabuting balita sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong buhay na yung naranasan at ng katotohanan na nilakaran ng Panginoon. Tutulungan mo sila na talikuran yung mali dahil malaki ang kabayaran at i-inspire mo sila sa kung anong pwede nilang makamit kapag pinagpalit nila ang luma nilang buhay doon sa mas magandang buhay na nais ibigay ng Diyos. Pag hindi na naiintindihan yun, hindi nila iiwanan yun, hindi nila yung bibitawan dahil masaya sila doon. Kagaya nung nagsusugal. Nung nagsusugal ako, masaya magsugal. Masaya magsugal. Lalo na kapag nadadaya ko yung kasunod ko. Dahil iipit ko yung kasunod. Talo ka na yun. Tapos makaka-jackpot ako ng tama. Wow! Yun ang feeling ko. Eh paano mo ngayon kukumbinsin na mas masaya yung pupuntahan ko dyan sa gusto mo? Eh masaya ako sa ginagawa ko. Ginagawa din ito mga iba. Yung mayayaman, ginagawa rin ito. Meron yung nag-church, ginagawa rin yan. Ngayon, paano mo babagoyin ang isip nila? Mga kapatid, paano mo i-inspire sila sa katotohanan? Kailangan mo paunawa sa kanila, hindi basta ka magkwento. Tutulungan mo silang sumunod kay Kristo. Una ka. Pangatlo, mga kapatid, yung impact na dadalhin mo, hindi lamang ito ay personal, abot sa kanila, magbibigay ka ng halimbawa. Pangalawa, pangatlo ay tuturuan mo silang maging alagad ng Diyos. Kaya pupuntahan natin, ipapalo up natin, papagustudian natin. Kaya ang church ay katawan, mula kay pastor, patungo sa iyo, dahil hindi maabot ni pastor lahat, pero lahat tayo kung kumikilos, maabot ng Diyos ang lahat sa pamamagitan natin lahat. Amen. Kung lahat tayo ay naging alagad, nakikinig ka kay pastor, dadalhin mo dun sa mga tao, pagiging alagad din ng Diyos. Pero pag iba ang natutunan nila, ibig sabihin hindi ka nakikinig kay pastor. Ikaw yung nagkaalagad, alagad ka ng Diyos, ginamit si pastor. Pagdating dun sa labas, iba yung nangyayari dun sa tao. Kaya nangyayari dun, iba tinuro mo. You are not disciple. You are making your own disciple. Division yan. Magkakawatak-watak. Pagkasira ng mga tupa ng tao ng Diyos. Ang kailangan mo mga kapatid, if you want to make disciple, you will pour out your life. Ibubuhos mo. Dapat walang latak na matira dyan. Pag may latak dyan natira, yan yung mismo magpapasama, magdadala ng pait. Ano ba ang lasa ng latak? Pait. Sige, magtimpla ka ng kape na barako. Di ba, iinumin mo yung timpla? Pero yung latak nasa ilalim, kakainin mo ba yun? Tinapon mo. Ang natira yung latak. So, nagpalagad ka ng konti lang. Ang matindi nito, yung na-expose na yung pait, nagdala tuloy ng masama. Dahil doon sa pait. Itapon mo muna lahat para i-multiply ng Diyos, amen, ang mga bagay na ilalagay sa iyo
Kapag nalagyan ka ng isang bagay na dalisay, ang mga bagay na yan, pararamihin ng Panginoon, dahil sa kikilos, magiging effective ka. Pero kapag ka may natitira, mga kapatid, kahit ang tawag mo sa iyong sarili, disciple, iba ang iyong mamumultiply. Dahil magdidilig ang Diyos. Ano papayagan ng Diyos i-multiply yung pangit? God knows how to expose. Amen. Na kahit damo, napapatubo ng Diyos. Huwag niyong bubunutin, baka madamay ang trigo. Kasi pag lumaki yung damo, tataas yung trigo, mas malaki yung trigo. May bunga. Yung damo, damo lang talaga. Kilala mo sila. Ay kung bunutin mo pa, di mo pakita ang pagkakaiba. Problema yan. Nadamay pati ang iba. Lumilitaw ang tunay na alagad sa pamamagitan ng pagiging tunay ding alagad. Kapag ikaw ay nasasabihan, ikaw ay babalik. Kapag ikaw ay natuturuan, ikaw ay susulong. Kapag ikaw ay nakikinig, merong makikinig din. Tandaan mo ito, walang makikinig sa iyo pag di ka nakikinig. Pag di ka nagpapasakop, walang magpapasakop sa iyo. Pag hindi ka sumusunod, walang susunod sa iyo. May susunod sa iyo sa abilidad. Kailangan muna, ikaw muna ang unang magpasakop. Dahil i-replicate yan. I-replicate. Amen. So, 2 Timothy chapter 2, verse 2, pamuli. Tapos na tayo dito. Yung mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay pagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Ayun, katapatan. Pangalawa pa lang yung may kakayanang magturo sa iyo. Kaya sa ministry, muna yung katapatan. Amen. Hindi mo ipagpapalit ang tinatanggap mo. You will always put the kingdom of God number 1 priority. You will set your priority number 1 palagi. Para kahit anong maging problema, yan pa rin ang unahin. Kahit may problema, uunahin mo yan. Secondly, makapagtuturo. Yung makapagtuturo, everyday disciple yan. Pwede yan turuan, araw-araw. Para yung natututunan niya, may isasalin niya. Pero yung katapatan, personalidad at karakter niya. Amen. Kaya kailangan yan muna ang inuuna. At hindi pwedeng ipagtiwala ang gawain sa isang bagay na wala yan. At ito ang kagandahan sa Panginoon. Although alam niya kung sino tayo. Kilala niya kung sino tayo. Ibinigay niya ang choosing, ang decision, ang dominion sa tao. At ito ang kagandahan sa leader. Pipili siya ng taong talagang kinikilos ng Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu Santo ay malaya. Tutugon ito ng malaya din. Kapag nahihirapan, ibig sabihin wala yung Espiritu. Alam na yun, kilala na yun, discern na yun. Pero kung laman lang, hindi yan madi-discern. Alam ng Espiritu, mga kapatid, kita niya, mga kapatid, ang sinasamahan ng Espiritu. Sama kayo, mga kapatid. Amen. Kaya yun din ang tinuturo sa atin kasi ang pagpili ay hindi dahil malapit sa iyo, hindi dahil anak mo, hindi dahil number 1 mong disciple, hindi dahil matagal na sa gawain, hindi dahil kamag-anak mo, hindi dahil may tinapos, kundi dahil itinuro ng Diyos sa iyo. Tapat. Amen. Tapat. At ang katapatan ay hindi magbigay lang ng salapi. Ang katapatan, inuuna ang Panginoon. Alam mo yung, sabi ko nga, unahin natin yung naunang pastor, si Pastor Samuel. Hindi siya marunong magturo, pero nakita ko matapatan niya. Pagbaba niya galing sa taas, kukunin niya ang tambo, magwawalis na niya, hindi ko inuutosan. Bawat sulok niya, nawawalisan. Tatanggalin ang mga kukuhan, mga sulok-sulok, wawalisan niya.
Pastor, tapos na po. Magre-report yun, tapos na. Pastor, tapos na. Ano yung tapos na? Yung malinis na po siya. So, hindi nakakapagkailangan, panaginipan ko siya kung saan siya maglilinggo. Papaalam siya, Pastor, sa bilang bayan po maglilinggo. Kasama niya ang kanyang ama. Hinubog pala siya doon. Ikaw, kapatid, pwede ka bang pagtiwalaan? Pwede ka bang hindi nautusan? May gusto kang gamitin ka ng Diyos, kailangan mangyari ito sa iyo. Ano mga bagay? Naririnig mo ang pagtawag, marunong kang tumugon, at makapagdadala ka ng impact. Lalanin mo yung tatlong yan sa ating pagsasara. The call, the response, and the impact. Ang una ay ang Diyos, pangalawa ikaw, pangatlo ay ikaw at ang Diyos. Dahil hindi pwedeng tumugon ka lang. Kailangan sa pagdadala ng impact, kasama mo ang Diyos. Amen? Hindi ka makapagdadala ng impact pag hindi dahil sa Diyos. Parang impact. Impacto meron. Impacto, pagdating mo doon, problema ang madadala mo. Pero yung impact na yung talagang mangyayari, amen, ay dahil sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Huwing ka sa aming Panginoon. Tayo ay mag-pray bago tayo magtapos. Sa ilang Diyos, ikaw po Diyos ang patuloy magpahid sa iyong mga anak ng bagay nito na aming pinag-aralan. Ang calling, ang response, at ang impact. Ang panawagan mo ay maging malinaw sa puso at isip ng bawat isa at hindi nilang patagalin ito, tumugon sila. Gawin nila ang dapat nilang gawin ngayon. Panginoon, magkaroon ng free spirit, willing spirit ang bawat isa. Ang malayang magawa ang kalooban mo, masaya, magalap, malakas, at nagdadala ng impact, Panginoon. May dating, at hindi lang dating, kundi kapangyarihan, Panginoon. Na sila mismo, personal nilang ginagawa ito, kasama ka, pinagpapatuloy nila, Panginoon, at araw-araw na natuturuan. Bus mo ang pusong natuturuan sa bawat isa, ang puso ng pagiging lingkod sa bawat isa, Panginoon. At ikaw, Diyos, ang parangalan na makita sa iyong katawan ito. Sapag kami pinaparami mo, tulungan mo kami hindi magpabaya, hindi lalo pang sumuporta sa pinagagawa mo, Panginoon. Palain mo po, Diyos, ang mga nagnanasa. Ngayon pa lang, alam mo, kinikilos mo na, hinahamon mo na, Panginoon, tinuturuan mo na, pagpalain mo po sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan mo din natin. Okay, sa ating maiksing natutunan, amen, si Brother Lando, anong iyong maiksing natutunan sa ating rising to the call, ang pagbangon sa panawagan, ang ating pagtugon sa panawagan. Ang aking natutunan ngayong aralin is sumunod ka kay Kristo ng walang pag-aalinlangan. Okay, amen. Napaka-importante niyan. Kumbaga, sumunod ka ng subukan mo. Subukan mo lang kasi sila Abraham, sumunod naman sila. Pinagpala sila. Tsaka si Simon, sumunod sila. Pinagpala na sila. Paano ka makakaalis na gusto mong sumunod pero may pumipigil sa'yo? Yung trabaho mo, yung mga bisyo mo, yung mga palauhan mo. Impacto yan. Impacto.